Magandang araw Luzon at maayong buntag Visayas ug Mindanao. Magandang araw po Pilipinas at kumusta sa ating mga kababayan? Kumusta po sa ating mga taga-subaybay kay Mr. Junior Andal, kay Boy Mamuyak, Alvin Garces Calo at siyempre po get well soon kay Ma'am Elvira Vicente. Ngayong araw na ito ay makakasama natin ang President and CEO ng Cocogen sa mag-itan ni Attorney Darren De Jesus at pagkatapos niyan ay makakasama naman natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office mag-itan ng OIC nito sa Charity Assistance Department na si Miss Jerusa A. Corpus. Kaya huwag po kayong aalis. Well, ngayong araw na ito, kasama na po natin ang ating inaasahan na guest para maglinaw sa atin ng isang bagay na may kinalaman sa non-life insurance. Ang ating pong kasama at guest ngayong araw na ito ay nagtapos ng abogasya sa Ateneo de Manila at nag-start po ng kanyang law career sa Accra Law Office as litigation lawyer. He joined Bangko Sentral ng Pilipinas bilang bahagi ng Office of the General Counsel. Pagkatapos po niyan ay naging Chief of Staff of the Speaker of the House under the Duterte administration since 2016. Naging Presidente ng Cocogen nitong July 2020. Welcome to the show, Attorney Darren De Jesus. Salamat po, Kabili. Magandang hapon po at sa ating manonood. God bless po and stay safe to everyone. Thank you for inviting me po sa programang ito dito. Bilang umpisa, alam natin na ang Cocogen ay isa sa pinaka mahusay at maaasahang non-life insurance company sa Pilipinas at sabi nga ng marami ay committed, compassionate, and genuine. Pwede bang from the horse mouth nga, pwede bang malaman ano ba ang misyon ng Cocolife para sa ating mga mamamayan at sa ating bansang Pilipinas? Thank you po, Kabili. Bale, yung mission vision po natin ngayon, tinitignan po natin yan ulit kasi bilang bagong presidente, bilang bagong pasok sa Cocogen, we are charting the new path so that we would be in the service of the Filipino. But sa ngayon po, ang mission vision ng Cocogen, empower ourselves to provide our customers with the best insurance solutions. Yung vision naman po niya, to be the most trustworthy partner to our insureds in managing their risks and in driving growth, development, and profitability. Kompleto na po yan ngayon, Kabili, pero tinitignan po namin, dinagdagan po namin yan ng ibang statement para kami ay mas makatulong po sa kapwa Pilipino po. Pwede bang banggitin natin ano ba ang kahalagahan pala ng non-life insurance sa ating mga kababayan, sa ating bansa? Bale po, dalawang klase kasi po yung insurance natin. Yung isa life, yung isa po non-life. So kami po sa Cocogen ay non-life. So anything that related po sa mga kagamitan, for example po yung sasakyan nyo, yung bahay po ninyo, yung negosyo po ninyo, yan po yung ini-insure namin. So lahat po tayo nakapag-encounter na po ng non-life insurance. Lalo na po kung nagmamaneho tayo o sumasakay tayo ng sasakyan. Required po yan ng batas na meron po tayong insurance. Lalo na po pagka sa negosyo po natin, pagka medyo malaki po yung negosyo, kailangan din po insured yan para po kung merong aksidente o may mangyari, meron po tayong dagdag na protection na makukuha from the insurance companies. So parang lumilitaw para mas madali maintindihan, ang kino-cover ng Cocogen as a insurance company ay yung may kinalaman sa walang buhay. Bahay, sasakyan, o properties, yun. Kakaiba dun sa life na buhay ng tao ang pinag-uusapan. Tama po yun, Kabili. Pero we also have insurance po, yung tawag po natin, yung personal accident,
Yun po. Pero iba din po yun sa life insurance. Life din po, they Oo. could offer that. Yun lang po Ngayon ay pandemya, Attorney Darren. Ano ang epekto ng pandemyang ito sa negosyo ng Coco Life at sa insurance industry in general? Naku po, dahil sa pandemya, medyo tinamaan din po yung industriya natin sa non-life tulad po ng ibang industriya dahil wala pong nakakalabas, wala pong nakakanegosyo masyado. So medyo naghihirap din po yung non-life insurance industry. For example po, bawal po bumiyahe. So wala po masyadong galaw sa motor insurance. Bawal po Walang masyadong galaw. Oo. Opo, dahil wala po masyadong galaw, medyo naghihirap din po yung industriya. But we are looking for ways para makapag-adapt po tayo ng mabilis dahil confident din naman po kami sa administrasyon na ito na bubukas ulit yung industriya at lalakas ulit yung mga Pilipino. At dahil nasa spirito naman po natin yan as Filipinos na kaya natin mag-weather ng storm kahit anong gulo. That's why kami din po sa non-life, sa CocoGen, we are confident and we are doing our homework na kapag nagbukas na po ulit yung ekonomiya, we will be ready po. Mayroon ka bang pwedeng i-cite na mga specific achievements na nagawa ng CocoGen sa kasalukuyang panahon? I think po, iisa lang kami sa iilan na non-life insurance companies na nag-hire ng dagdag na tao po sa industriya. Dahil nakita po namin na kailangan po ng mga Pilipino ng trabaho, we actually hired a number of people. At the same time, wala din po kaming binitawan, meron pa nga po kaming ipopromote dahil tulad po sabi ko kanina, sir, we are confident that the economy will reopen and we will be ready when it does. Pangalawa po, inaral po namin ang aming mga produkto para makapaglabas kami ng produkto na kailangan po ng Pilipino. So isa pong produkto na ilalabas po namin, siguro po in the next 2 weeks, ay ang aming personal accident with COVID-19 cover. At kami po yung unang non-life insurance company na maglalabas ng COVID-19 coverage. So napakamura po ito. Nasa 50 pesos lang po ito. Although i-announce pa namin yung eksaktong details, this is something that we could share with the Filipino to protect them, give them added support po in case po sila tamaan po ng COVID-19. Well, yung magandang planong yan, itutuloy natin, Attorney Darren, sa ating mga viewers. Dahil napakaganda ng adjustment ng inyong mga non-life insurance policy na ginagawa para sa ating mga kababayan. Magbe-break po tayo, Attorney Darren, at sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang iba pang mga bagay na may kinalaman sa ginagawa ng Coco Life sa ating mga kababayan. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at manatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind.
Well, nagbabalik po ang ating bisita, Attorney Darren De Jesus ng COCOGEN. At ngayon nga po, gusto nating itanong, napakaganda nung narinig ko na coverage para sa insurance ng mga nagkakasakit ng COVID. Pwede bang bigyan mo pa tayo ng mas detalye sa sinasabi mong bagong programang ilalabas ng COCOGEN? Bale po, tawag po dito ang COVID-19 Assist Plus ng COCOGEN Insurance. COVID-19 Assist Plus. Yes po. Okay. This is an added extension po sa microinsurance at yun po ay napakamura. At kasama po yan sa advocacies po ng ating presidente na lahat ng Pilipino dapat ma-insure. Kasi 50 pesos lang po ito, yung basic package niya, at 75 pesos yung medyo mahal. But napakamura pa rin po. It's still below 100 pesos. So in case po magkasakit po ang covered po, ang insured po ng COVID-19, makaka-receive po siya ng cash assistance po from COCOGEN. This is something po that we will contribute to the Filipino people kasi napakamura po ito at dagdag po ito na protection sa ating kapwa Pilipino. Pwedeng malaman magkano lalabas ang coverage for that sickness? Bale po, in case po sa basic po, in 50 pesos, yung cash assistance po niya in case of death po due to COVID-19 would be 2,000 pesos. Daily hospital benefit would be 200 pesos. Tsaka kasama na po yung ibang usual cover namin sa PA. Personal accident will be accidental death, 20,000. Your health benefit, 2,000 at cash assistance din po. For natural death would be 2,000. So, dagdag po ito na suporta po sa ating kapwa Pilipino. Ito po ay napaka-affordable at ilalabas po namin siguro ito next week or in the following week. Dalawang bagay ang napakagandang narinig ko sa iyo, Attorney Darren. Yun yung sa halip na magbawas ng empleyado, nagdagdag pa kayo, tapos may nakatakda ng programa, additional coverage or insurance para sa mga magkakasakit ng COVID. Now, dahil wala na tayong oras, pwede ba you have the last word para sa ating mga televiewers? Sige po, Sir Billy, maraming salamat po. At ito po si Attorney Darren De Jesus, ang presidente ng COCOGEN Insurance. Sabihin ko po sa lahat ay stay safe at God bless po. At tuloy po ang suporta niyo sa Tulay. Napakagandang programa po kay Kabili. So God bless po lahat and always stay at home, stay safe. Maraming salamat, Attorney Darren De Jesus. At sa panahon at pagkakataon, napakalaking bagay na ang negosyo o serbisyo na katulad ng binibigay ng COCOGEN ay naituloy natin sa ating mga televiewers. Maraming salamat muli, Attorney Darren De Jesus. Thank you po. Salamat po. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapinghatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Maswerte po tayo dahil kasama natin ngayong umaga ang OIC Manager ng Charity Assistance Department ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tinutukoy po natin si Ma'am
Jerusa Corpus. Good morning, Ma'am Je. Hello, Sir Billy. Magandang umaga po. At salamat po sa opportunity na magkausap po tayo through this meeting. Actually, na-miss ka na namin. Matagal ka namin hindi nakita at nakasama rito sa tulay at mabuti nagkaroon tayo uli ng pagkakataon. Tamang-tama itong panahon natin. Now, I'll throw the first question kasi pandemya tayo at alam natin wala namang hindi naapektuhan. So, ano ang epekto sa PCSO sa panahong ito na lalong kailangan ang charity assistance ng Philippine Charity Sweepstakes Office? Sir, actually po, initially ay talagang grabe ang impact nitong kasi po nag-lockdown talaga tayo in March, ano po. So talagang nagsarado si PCSO ng operations niya. And in particular, we had to stop yung ating provision of medical assistance for a while. However, sir, talaga pong since ito po ay programa natin at para sa bayan, we really had to do something para po kahit na nagpandemya po tayo, ay maipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong ng PCSO. Kaya po, we were able to come up with our online system ng ating pong application ng medical assistance sa PCSO. Yun nga sana, Ma'am G, ang itatanong ko sa iyo. Nagkaroon ba ng pagbabago ang sistema ng PCSO in relation sa new normal natin? Yes, sir. Talaga pong kailangan mag-adapt si PCSO sa pagbabago. Compared po noong una na tayo ay talagang nilalapitan ng mga tao sa ating opisina, they have to come. Mag-walk-in po sila para matulungan. But this time, dahil po doon sa ating online system, sa NCR, at least in particular, ay hindi na po sila kailangan pumunta in person. But they have to apply through our online system. So yun po, sir, ang ating coping, kumbaga. We had to come up with an online system para makalapit pa rin sila sa mga nangangailangan kahit na hindi na sila pupunta pa mismo sa opisina ng PCSO. Napakalaking bagay nun na Ma'am Corpus kasi nagkaroon ng limitasyon ang mga tao physical movement. They cannot move away from their homes to the PCSO offices. Kaya very responsive pala ang PCSO on that matter, ano? Now, nabago na yung sistema, may maganda ng pagkakataon ng ating mga kababayan. Paano yung tinatawag na individual medical assistance na alam ko inilans ng PCSO? Sir, actually po ngayon, ang tawag po natin, wala na po tayong tinatawag na IMAP. Ang tawag po natin ngayon sa pagtulong ng PCSO ay MAP. It's going to be Medical Access Program po ang tawag natin. Medical Access Program na. Okay. Correct, opo. So actually po, nag-start pa ito noong January pa po. January pa po of 2020, meron na tayong Medical Access Program. So ano naman ang requisitos para mapabilang ka sa MAP? Well, generally po, sir, yung proseso natin parang ganun din po siya. Kaya lang, hindi na po katulad nung pipila pa ikaw sa PCSO, kundi after po nung dumating po ang lockdown at nagkaroon tayo ng online system, hindi na po sila pipila, kundi mag-a-apply po sila online. Okay. So, doon po sa PCSO na website, i-open lang po nila at hahanapin yung NCR e-services ng NCR online application. Yun po yung hahanapin. At makikita na po nila doon yung instruction kung anong gagawin para makapag-apply sila ng tulong medical. Napakalaking bagay nun kasi alam mo, Ma'am J, ang karaniwang reklamo ng ating mga humihingi ng tulong, napakahaba ng pila, napakainit, very inconvenient. Kaya, saludo tayo sa current management ng PCSO sapagkat, nag-devise sila ng mga ganyan. Alam natin na, Ma'am J, na napatigil yung STL at ilang operations ng PCSO. Iniisip natin na apektuhan yung financial standing ng PCSO in relation sa pagbibigay nito ng charity assistance sa ating mga kababayan. Ano ba ang maaasahan ng ating mga kababayan sa ganiyang sitwasyon? Okay, sir. Actually po, ang budget kasi natin for the year po ay andyan naman po siya. So, kami po sa charity assistance ay talagang we are still committed na ibigay sa mga tao na nangangailangan yung talaga pong
pondo na nilaan natin para sa pagtulong. So, even if our agency po, as you said, ay talagang nahinto po yung operations natin at lately lang talaga siya bumalik, ano naman po, yung ating pagtulong ay more or less ando doon pa rin. Hindi ho tayo tumigil, as we said. At pinagpapatuloy po natin. At ang sabi nga po namin in our meeting ay talagang meron pa tayo nakalaan na pagtulong sa kanila up to the end of the year. Napakasarap pakinggan na despite yung situation, yung hirap na inabot natin, andyan ang assurance ng PCSO na you have all the funds para suportahan ang charity assistance program para sa ating mga kababayan. Very reassuring yan na Ma'am G. Aaminin po namin na meron po talagang pagbabago. Kasi syempre yung tinarget natin for the year, sa dahilang nagtumigil po yung operations natin, medyo nabawasan po siya. However, ang maganda pong isipin ay dahil kami po ay committed talaga na magtulong sa mga tao, meron po tayo nakalaan na talagang tutugon sa mga pangangailangan. Although on a very limited scale, katulad po ng yung sa confinement, meron pa rin po tayong pagtulong, yung mga hindi makabayad sa ospital. Ganon din po sa mga nangangailangan ng chemotherapy, therapeutic drugs. Ganon din po doon sa mga nagpapadialysis o kailangan ng ipoetin para po sa mga problema sa kidneys, ganyan. So, meron pa naman po, kaya lang talagang kumonti po siya. However, as I said, tuloy-tuloy po tayong tumutulong pa rin sa mga tao. Paano natin kaya matutugunan na Ma'am Corpus yung mga request sa tulay, dinadaan sa tulay, request for wheelchair, mga medisina, maintenance medicine, at financial assistance. Ito pong ating hawak-hawak ngayon na request ay nagmumula sa Region 8, sa Quezon Province, Laguna, at yung iba dito sa Metro Manila. Meron po tayong mga branch offices doon sa mga nabanggit ninyong lugar. Laguna, Metro Manila, outside Metro Manila, meron tayong 67 branches po yan nationwide. So sila po ay nag-ooperate ng ayon sa as scheduled. At kung ano po yung binibigay natin sa Metro Manila, ganun din po sa mga probinsya natin. So, ibig sabihin, whether nasa Metro Manila ka or outlying regions ng bansa, ay mayroong mga opisina to handle yung mga request ng ating mga kababayan, katulad ng wheelchair. Any parting word for our televiewers mula sa PCSO? Well, we are happy to inform everybody that PCSO is still very actively helping our kababayans para po sa mga pangangailangan nila ng kalusugan. Practically po, yung confinement ay meron tayong online system sa Metro Manila at kahit po sa mga probinsya, meron po mga arrangement ang ating mga branch offices para makatulong pa rin sa ating mga kababayan para po sa pangangailangan nila sa pagpapa-ospital at iba pang mga kinocover ng medical access program ng PCSO. Marami pong salamat sa opportunity na makapagpaabot sa inyong lahat na patuloy ang pagtulong ng PCSO sa gitna ng ating pandemya. Marami pong salamat. Maraming salamat at nabigyan mo kami ng pagkakataon. Salamat sa PCSO. Salamat sa iyo, Ma'am Jerusa A. Corpus. Ang nakaraan pong pag-uusap hinggil sa usapin ng speakership ay iisa lang po ang pinag-uugatan at yan po ay ang salitang palabra di honor. Kung ito pong salitang ito ay naging makabuluhan para sa isang partido, hindi po sana nagkaroon ng ganitong problema. Bago po tayo magtapos, nais ko pong pasalamatan ang General Manager Royena Garma ng PCSO. Salamat din po kay Attorney Fred Lim ng PAGCOR, sa chairman nito na si Madam Andrea Domingo. Pasasalamat din po kay Yusek Orlando Rabanera ng Cooperative Development Authority. Maraming salamat din po kay Attorney Martin Luon ng COCOLIFE. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.